Rett Syndrome Awareness Month po ang Oktubre, kung saan iniengganyo rin ang mga bahay na magsindi ng purple na bumbilya at makiisa sa Purple Out for Rett. Ayon sa mga eksperto, patuloy pa raw ang pagsasaliksik ukol sa rare disease na ito. Tuwing Oktubre, pinapalaganap ang impormasyon kaugnay sa Rett syndrome, isang rare genetic neurological at developmental disorder na nakakaapekto sa utak. Ayon kay Dr. Janice Lim, isang developmental pediatrician sa Ontario, kita raw ito sa unti-unting pagkawala ng motor skills at pagsasalita ng bata. Which is a mutation of how to basically create a protein, and the protein is the one that is going to act as a switch in your brain to turn on or off certain functions of certain genes. And usually, hindi natin ito na ipapass on. So, usually less than 1% are passed on. Iba-iba raw ang stage ng Rett sa mga pasyente. Pero sa maliliit na bata, nauobserbahang tuloy-tuloy ang pagkawala ng kakayanang magsalita o mag-abot ng mga bagay gamit ang kamay. Sa Rett syndrome, ang typical na nakikita natin ay what we call hand wringing, tapos minsan nagkakasugat-sugat. Sa British Columbia, 50 pamilya ang miyembro ng Rett Society. Ayon sa pangulo ng organisasyon, marami raw sa mga magulang ng mga may Rett syndrome nahihiya o nag-aatubiling humingi ng suporta mula sa kanila. We know there's 200 families out there, so just trying to get the word out. You're not alone. And we are here to help. We're here to create your community. We are your community, and we would love to be able to support them. 3 taong gulang nang ma-diagnose ang anak ni Walker na may Rett. Anya, di raw hadlang ang sakit para ma-enjoy ang mga hilig. My daughter has always been a water baby. She's actually quite adventurous, a little bit to my disliking. She's more adventurous than I am. She loves kayaking. She loves paddleboarding, sailing. She's done paragliding, parasailing, indoor skydiving. She's done some really amazing things over the years. I would say the sky's the limit as long as there's some adaptions. It's really quite inspiring. Balik kay Lim, patuloy daw ang clinical trials para magsaliksik sa pag-manage, gamot o therapy sa pag-mutate ng MECP2 gene na sanhi ng Rett. Paalala niya, pag may hinalang may Rett syndrome ang anak, mainam daw kumonsulta sa doktor. Your general pediatricians or even your subspecialist would be able to guide you regarding treatment that might not even be available for everyone yet. Ngayong Oktubre, maaaring magsindi ng purple na bumbilya sa bahay para makiisa sa Rett Awareness Campaign sa Canada.